Ang Quran ay inihayag noong ika-7 siglo, pero alam mo ba na ang Biblia ay may dokumentong napatunayan ng may edad na 1,002 taon bago pa man ipanganak si Muhammad? Ito ang katotohanang kinakatakutan ng maraming Muslim. Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 1947 ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ang Biblia na hawak natin ngayon ay pareho sa mga tekstong sinulat halos 2,000 taon na ang nakalipas. Hindi ito simpleng argumento lamang. Ito ay isang historikal na katotohanan na nagpapahina sa pangunahing paratang ng mga Muslim, na ang Biblia raw ay nabago at napalsipika sa paglipas ng panahon. Paano magiging posible ang pagbabago kung ang mga teksto natin ngayon ay tumutugma sa mga sinaunang kopya bago pa man dumating ang Islam? Ang katotohanang ito ay naglalagay ng malaking problema sa pangunahing aral ng Islam. Kung ang Biblia ay hindi na bago, bakit maraming pagkakaiba at kontradiksyon ito sa Quran? Bakit sinasabi ng Quran na si Jesus ay hindi namatay sa krus, samantalang malinaw itong nakasulat sa mga tekstong mas matanda pa kaysa sa Islam? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga ebidensyang arkeolohikal, historikal, at tekstwal na nagpapatunay na ang Biblia ay hindi na bago. Isang katotohanan na maraming Muslim ang ayaw harapin dahil sa mga implikasyon nito sa kanilang pananampalataya. Maraming Muslim sa buong mundo ang nagtatanggol sa kanilang pananampalataya ng buong puso. Ngunit may isang katanungan na kadalasang iniiwasan ng kanilang mga scholar at leader. Bakit nga ba natatakot ang mga Muslim sa katotohanang biblikal na may libong taong pinagmulan? Isipin mo ito. Ang Biblia ay may dokumentadong kasaysayan na umaabot sa halos 4,000 taon. Habang ang Quran ay isinulat lamang noong ika-7 siglo, humigit kumulang 1,000 at 400 taon ang nakalipas. Ang malaking agwat na ito ay nagdudulot ng mahalagang katanungan tungkol sa pinagmulan at awtoridad ng mga banal na tekstong ito. Kapag tiningnan natin ang mga sinaunang manuskrito, makikita natin ang isang kapansin-pansing katotohanan. Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 947 taon ay nagbibigay ng matibay na katibayan sa katumpakan ng lumang tipan. Ang mga manuskritong ito ay mula sa unang siglo bago ipanganak si Kristo hanggang unang siglo pagkatapos. Isipin mo yan, may hawak tayong mga kopya ng Biblia na sinulat bago pa man ipinanganak si Muhammad. Hindi lamang yan, may mahigit sa 5,700 sinaunang manuskrito ng bagong tipan sa wikang Griego. Ang pinakamatanda sa mga ito ay mula sa unang bahagi ng ika-2 siglo. Samantalang ang pinakamaagang buong manuskrito ng Quran, tulad ng Codex Parisino-Petropolitanus, ay mula lamang sa huling bahagi ng ika-8 siglo o unang bahagi ng ika-9 na siglo pagkatapos ipanganak si Muhammad. Ito ang katotohanan na hindi kayang harapin ng maraming Muslim. Ang kanilang banal na aklat ay dumating sa eksena matagal na pagkatapos ng Biblisya. Nasa Biblia, ngunit bakit nga ba ito nagiging problema? Dahil ang Quran mismo ay nagsasabing kinikilala nito ang mga naunang banal na kasulatan, ang Torah ni Moises at ang Ebanghelyo ni Jesus. Subalit kapag inihambing mo ang mga aral ng Quran sa Biblia, makikita mo ang napakaraming pagkakaiba at kontradiksyon. Para makaiwas sa problemang ito, ang karaniwang paliwanag ng mga Muslim ay sinasabi nilang corrupt o pinalsipika raw ang Biblia. Ngunit isipin mo, paano masisira ang isang dokumento na may libu-libong kopyang kumalat sa buong mundo bago pa man isinulat ang Quran? Paano magkakaroon ng pandaigdigang konspirasya upang baguhin ang lahat ng mga kopyang ito ng sabay-sabay, lalo na noong panahong walang internet, walang mabilis na komunikasyon, at ang mga Kristiyano ay hiwa-hiwalay at kadalasang inuusig? Ang katotohanan ay simple. Ang pag-aangkin na pinalsipika ang Biblia ay isang desperadong argumento na walang historikal na batayan. Ito ay ginawa upang itago ang problema ng mga kontradiksyon sa pagitan ng Quran at Biblia. Ngayon, tingnan natin ang ilang halimbawa ng mga kontradiksyong ito. Ayon sa Quran, si Jesus ay hindi namatay sa krus.
Ngunit ang crucifixion ni Jesus ay isa sa pinakadokumentadong pangyayari sa sinaunang kasaysayan na pinatutunayan hindi lamang ng mga Kristiyanong manuskrito, kundi pati ng mga Romano at Hudyong historiador tulad ni Tacitus at Josephus. Sinasabi rin ng Quran na si Abraham ay muntik ng isakripisyo si Ishmael, habang malinaw na sinasabi ng Biblia na si Isaac iyon. Ang problema? Ang kwento ng sakripisyo ay nakatala sa Genesis na sinulat mga 1,800 taon bago ipanganak si Muhammad, at walang sinaunang bersyon ng Genesis ang nagsasabi na si Ishmael ang inialay. Bakit mahalaga ang mga pagkakaibang ito? Dahil kung ang Quran ay talagang nagmula sa parehong Diyos na nagbigay inspirasyon sa Biblia, bakit may ganito karaming malalaking kontradiksyon? Kung ang Quran ay isang kumpirmasyon ng mga naunang kasulatan, tulad ng sinasabi nito, bakit ito sumasalungat sa mahahalagang detalye? Ito ang tunay na dahilan kung bakit maraming Muslim ang natatakot sa katotohanang biblikal. Dahil kapag tinanggap nila ang historikal na katotohanan tungkol sa Biblia, kailangan nilang harapin ang posibilidad na ang Quran ay hindi talaga nagmula sa parehong pinagmulan. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mali sa pananampalataya ng iba. Ito ay tungkol sa pagtingin sa katotohanan ng tapat at matapang. Bilang mga tao na naghahanap ng katotohanan, dapat tayong maging handang suriin ang ating mga pinaniniwalaan sa liwanag ng ebidensya at kasaysayan. Sa susunod na bahagi ng ating diskusyon, titingnan natin ang mga partikular na halimbawa ng mga biblikal na propesiya na natupad bago pa man dumating ang Islam, at kung paano ito nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa katanungang ito. Ngunit sa ngayon, inaanyayahan kitang pagnilayan ang mga katotohanang ito at tanungin ang iyong sarili. Bakit nga ba natatakot ang maraming Muslim sa katotohanang biblikal na may libong taong pinagmulan? Ang katotohanan ay maaaring maging mapanganib para sa mga taong naniniwala sa mga kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Muslim ang natatakot sa katotohanan ng Biblia. Isang aklat na may libong taong pinagmulan na nagpapatunay sa sarili nito sa pamamagitan ng arkeolohiya, propesiya at kasaysayan. Isipin mo ito, ang Quran na isinulat pagkatapos ng Biblia ay nagbibigay ng maraming pagtutuwid at pagbabago sa mga sinaunang kwento ng Biblia. Ngunit paano kung mapatunayan natin na ang orihinal na mga teksto ng Biblia ay hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga pag-aangkin ng Quran? Ang katotohanang hindi kayang harapin ng maraming Muslim ay simple. Ang Biblia na hawak natin ngayon ay pareho sa Biblia noong panahon ni Muhammad. Ang nakakabahalang katotohanan para sa kanila ay hindi nagbago ang Biblia. Ang Quran ang nagbago ng mga kwentong biblikal. Tingnan natin ang Dead Sea Scrolls, isang kahanga-hangang pagtuklas na nangyari noong 947 taon. Ang mga manuskritong ito na natagpuan sa mga kuweba malapit sa Dead Sea ay naglalaman ng mga kopya ng halos bawat aklat sa lumang tipan. Ang pinakanakakamanghang bagay, ang mga manuskritong ito ay mula sa 1,000 taon bago ipinanganak si Muhammad. Kapag inihambing natin ang Dead Sea Scrolls sa ating modernong mga Biblia, makikita natin ang nakakagulat na katotohanan. Wala halos pagkakaiba. Ang mga mahahalagang doktrina, kwento at propesiya ay nanatiling pareho. Ito ay isang mabigat na problema para sa mga Muslim na naniniwala na ang Biblia ay sinira o binago. Bakit ito mahalaga? Dahil ang Quran mismo ay nagsasabi na ang Torah at Ebanghelyo ay mga salita ng Diyos. Sa Surah 568, sinasabi ng Quran, "O mga tao ng kasulatan, wala kayong matatayuan hanggang sa inyong itaguyod ang Torah, ang Ebanghelyo, at ang lahat ng ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon." Ngunit kung ang Biblia ay hindi na bago at ang mga kwento sa Quran ay naiiba sa mga kwentong biblikal, sino ang tama? Ito ang mahirap na tanong na kinakaharap ng mga Muslim. Kung ang Biblia ay hindi na bago at ang Quran ay sumasalungat dito, paano magiging totoo ang Quran? Halimbawa, tingnan natin ang kwento ni Abraham. Ayon sa Biblia, si Abraham ay halos magsakripisyo kay Isaac, ang kanyang anak kay Sarah. Ngunit sa Quran, si Ishmael ang halos inihandog
ang anak naman ni Hagar. Parehong kwento ang hindi maaaring totoo. At kung ang Biblia ay hindi nabago mula noong panahon bago pa si Muhammad, ibig sabihin ang bersyon ng Quran ang nagbago sa orihinal na kwento. Ang isa pang nakakabahalang katotohanan para sa mga Muslim ay ang propesiya sa Biblia tungkol kay Jesus. Ang Isaiah 23 ay naglalarawan ng isang tagapagligtas na magdurusa para sa mga kasalanan ng tao. Isang propesiyang sinulat 700 taon bago ipinanganak si Jesus. Ang Dead Sea Scrolls ay nagpapatunay na ang propesiyang ito ay hindi binago. Paano ito ipapaliwanag ng mga Muslim? Kaya bakit natatakot ang mga Muslim sa katotohanan ng Biblia? Dahil kung ang Biblia ay totoo at hindi nabago, ang buong pundasyon ng Islam ay nasa panganib. Ito ang dahilan kung bakit maraming Muslim na nagbabasa ng Biblia at nagsasaliksik ng katotohanan ay tumitigil sa pagiging Muslim at nagiging Kristiyano. Ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. Sa halip, dapat itong yakapin, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagbabago ng ating mga pinakamalalim na paniniwala. Dahil sa huli, ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa atin. Filipino, ang katotohanan ng Biblia ay hindi kaaway ng mga Muslim. Ito ay isang paanyaya sa mas malalim na pag-unawa sa tunay na kalooban ng Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang kasaysayan ng Islam at Kristyanismo, maraming bagay ang hindi sinasabi sa publiko. Alam mo ba na ang mga Muslim ay madalas na natatakot na harapin ang malalim na ugat ng Biblia? Hindi ito simpleng usapin lang ng pananampalataya, kundi isang komplikadong network ng kasaysayan, arkeolohiya at tekstual na ebidensya na nagpapatunay sa kadalisayan at katotohanan ng Biblia. Ang katotohanan ay ito. Ang Biblia ay may dokumentadong kasaysayan na umaabot sa halos 3,000 taon. Habang ang Quran ay isinulat lamang noong ika-7 siglo, ang Biblia ay napatunayan ng may mga bahagi na isinulat bago pa ang taong 700 bago ipanganak si Kristo. Ito ay hindi opinyon, kundi isang katotohanang sinusuportahan ng Dead Sea Scrolls, mga papyrus ng Ehipto, at iba pang sinaunang manuskrito na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakakalito para sa maraming Muslim ang harapin ito dahil kung tatanggapin nila ang katotohanan ito, kailangang tanungin nila ang pangunahing turo ng Islam na ang Biblia ay corrupted o sinadya raw na binago. Paano magiging sinadyang binago ang isang aklat na may libu-libong kopya na kumalat sa buong mundo bago pa man ipanganak si Muhammad? Isipin mo, kapag may isang dokumento na kinopya at ipinamahagi sa daan-daang komunidad sa 3 kontinente, paano mo ito babaguhin ng sabay-sabay? Hindi posible. Lalo na noong panahong walang internet, walang telepono, at ang pagbiyahe mula sa isang bansa patungo sa iba ay umaabot ng ilang buwan o taon. Ang mga arkeologong Muslim mismo ay nahihirapang i-reconcile ang kanilang paniniwala sa harap ng lumalabas na ebidensya. Sa mga huling taon, maraming arkeolohikal na pagtuklas ang nagpapatunay sa katumpakan ng mga pangyayari, lugar, at tauhang binanggit sa Biblia. Halimbawa, ang lungsod ng Nineveh, ang hukay ni Jacob, ang palasyo ni Haring David, lahat ng ito ay dating itinuturing na mga katang-isip lamang, pero ngayon ay natuklasan na ng mga arkeologong mananaliksik. Pero bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga moske? Bakit hindi ito itinuturo sa mga madrasa? Dahil ang katotohanan ito ay nagdudulot ng malaking problema sa teolohiyang Islamic. Ayon sa Quran, ang mga naunang kasulatan, Torah at Injil, ay dapat na magpapatunay sa mensahe ng Quran. Subalit kapag binasa mo ang sinaunang mga manuskrito ng Biblia na natagpuan sa Dead Sea Scrolls na isinulat daan-daang taon bago ipanganak si Muhammad, makikita mong ang mensahe ay hindi nagbabago. At hindi ito tumutugma sa maraming turo ng Quran. Halimbawa, ang pagka-Diyos ni Jesus ay malinaw na itinuturo sa mga sinaunang manuskrito. Ang konsepto ng Trinidad na tinutulan ng Islam ay makikita rin sa mga tekstong ito. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ay isang sentral na tema. Maraming Muslim scholar ang nagsasabing ang Biblia ay binago pagkatapos ng panahon ni Muhammad para kontrahin ang Islam. Ngunit paano nila ipapaliwanag ang mga manuskrito na natagpuan sa Qumran,
sa Nag Hammadi sa Ehipto at sa St. Catherine's Monastery sa Sinai na lahat ay nauna pa sa kapanganakan ni Muhammad. Ang katotohanan ay hindi kayang baguhin ng propaganda. Ang mga Muslim na naghahanap ng katotohanan ay nagsisimulang harapin ang mga katotohanan ito. Marami sa kanila, kapag nalaman ang tungkol sa malalim na kasaysayan ng Biblia, ay nagsisimulang magtanong at mag-aral pa. Pero hindi ito madali. Alam mo ba na sa maraming bansang Muslim, ang pag-convert mula sa Islam patungong Kristyanismo ay maaaring magresulta sa kamatayan? Ito ay tinatawag na apostasy law at hanggang ngayon ay ipinapatupad sa ilang bansa. Bakit kailangang patawan ng kamatayan ang isang tao kung siya ay nagpalit ng relihiyon, kung ang relihiyon ay totoo at malakas? Ang takot na ito, ang takot sa katotohanan, ang takot sa pagtatanong, ang takot sa pagsusuri, ay isang malakas na hadlang na pumipigil sa maraming Muslim na suriin ang kasaysayan ng kanilang sariling pananampalataya at ihambing ito sa kasaysayan ng Biblia. Sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap, tatalakayin natin kung paano nakakaapekto ang mga arkeolohikal na pagtuklas sa debate na ito at kung bakit ang kasaysayan ng Biblia ay hindi lang basta kwento, kundi isang seryosong hamon sa mga pangunahing turo ng Islam. Ang katotohanan ay hindi dapat kinatatakutan, kundi hinaharap ng buong tapang. Ang mga Muslim ay madalas na nag-aalinlangan sa pagtanggap ng mga katotohanang biblikal, hindi lamang dahil sa pagkakaiba ng paniniwala, kundi dahil sa malalim na implikasyon nito sa kanilang sariling pananampalataya. Ang Biblia, na may mahigit 1,000 taong kasaysayan bago pa man isinulat ang Quran, ay nagtataglay ng mga detalye at propesiya na nagpapatunay sa pagiging tunay nito bilang salita ng Diyos. Kapag sinusuri natin ang mga sinaunang manuskrito ng Biblia, makikita natin ang hindi matatawaran nitong integridad. Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 947 taon ay nagbigay ng malakas na ebidensya na ang mga tekstong biblikal na hawak natin ngayon ay halos kapareho ng mga tekstong sinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Isipin mo, yan ang mga salitang iyong binabasa sa Biblia ngayon ay halos pareho ng mga salitang binasa ng mga tao noong panahon ni Hesukristo. Ito ang unang dahilan kung bakit natatakot ang maraming Muslim sa katotohanang biblikal. Ang Quran, na isinulat humigit kumulang 630 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, ay madalas na sinasabing pinal at perpektong revelasyon. Ngunit paano ito magiging totoo kung ang Biblia, na nauna rito ng maraming siglo, ay naglalaman ng mga katotohanang hindi nagbabago at napatunayan na ng arkeolohiya, kasaysayan at maging ng siyensya? Ang ikalawang dahilan ay ang maraming propesiya sa Biblia na natupad na. Mahigit 300 detalyadong propesiya tungkol kay Hesukristo ang natupad sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang posibilidad na mangyari ito nang nagkataon lamang ay halos imposible sa matematika. Isipin mo ang isang tao na tinatamaan ng kidlat ng 50 beses sa magkakaibang araw. Ganyan kalabong posibilidad na ang lahat ng propesiyang ito ay nagkataon lamang. Ang Quran mismo ay kumikilala sa Biblia bilang kitab o aklat na ibinigay ng Diyos. Sa Surah 568, sinasabi nito, "O mga tao ng aklat, wala kayong matatayuan hanggang inyong sundin ang Torah, ang Ebanghelyo, at ang anumang ipinadala sa inyo mula sa inyong Panginoon." Ngunit ang problema ay kapag sinusuri natin ang Biblia, maraming bahagi nito ang hindi sumasang-ayon sa mga turo ng Quran. Halimbawa, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na si Hesukristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli sa ikatlong araw. Ang Quran naman ay tuwirang tinatanggihan ito sa Surah 457-158. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang kontradiksyong ito? Kung ang Biblia ay totoo at hindi na bago, gaya ng sinasabi ng maraming Muslim, at kung ang Quran ay totoo rin, bakit sila nagkakasalungatan sa napakahalagang doktrinang ito? Ang ikatlong dahilan ay ang mayayamang arkeolohikal na ebidensya na sumusuporta sa mga salaysay sa Biblia. Mula sa mga lungsod ng Jericho at Nineveh
hanggang sa mga kaharian ng mga Hittite at Babylonia, ang mga arkeolohikal na pagtuklas ay patuloy na nagpapatunay sa katotohanan ng mga salaysay sa Biblia. Halimbawa, noong unang panahon, maraming iskolar ang nagsasabi na ang mga Hittite ay katang-isip lamang dahil wala silang natagpuang ebidensya ng kanilang pag-iral. Ngunit noong unang bahagi ng ika-20 siglo, natuklasan ang malawak na imperyong Hittite sa Turkey na nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia. Isipin mo ang implikasyon nito. Ang Biblia ay nagsasalita ng katotohanan tungkol sa mga bagay na maaari nating patunayan sa pamamagitan ng arkeolohiya. Kung gayon, bakit natin iisipin na ito ay nagsisinungaling tungkol sa mga bagay na hindi natin kayang patunayan, tulad ng espiritual na katotohanan? Ang ikaapat na dahilan ay ang kahanga-hangang pagkakapareho ng mga manuskrito ng Biblia sa kabila ng paglipas ng maraming siglo. Kapag pinag-aaralan natin ang mga sinaunang manuskrito, makikita natin na ang mga pagkakaiba ay napakaliit at karamihan ay tungkol sa spelling o gramatika, hindi sa mahahalagang doktrina. Sa katunayan, ang mga iskolar ay nagsasabi na ang Bagong Tipan ay ang pinakamapagkakatiwalaang sinaunang dokumento sa kasaysayan ng mundo na may mahigit 20,000 manuskrito na natagpuan sa iba't ibang wika at lokasyon. Ito ay lubhang kakaiba sa kasaysayan ng Quran na kung saan, ayon sa tradisyon ng Islam, maraming bersyon ang umiiral noong unang panahon hanggang sa si Caliph Uthman ay nag-utos na sunugin ang lahat ng bersyon maliban sa isang opisyal na kopya. Ang tanong ay, kung ang Quran ay perpekto at hindi nagbabago, bakit kailangang sunugin ang ibang mga bersyon nito? Maraming Muslim ang nagsasabi na ang Biblia ay nabago o nasira sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag tinanong mo sila kung kailan, saan at kung paano ito nangyari, kakaunti ang makapagbibigay ng konkretong sagot. Ang katotohanan ay, ang mga ebidensya mula sa arkeolohiya, paleography, pag-aaral ng sinaunang pagsusulat, at textual criticism, pag-aaral ng mga sinaunang teksto, ay lahat nagpapakita na ang Biblia ay napangalagaan ng may kahanga-hangang katapatan sa loob ng libu-libong taon. Isipin mo ito. Kung ang Biblia ay talagang nabago, bakit walang makapagbigay ng ebidensya kung kailan at paano ito nangyari? Bakit walang makapagpakita ng orihinal na version na iba sa ating hawak ngayon? Ang katotohanan ay, walang ganitong ebidensya dahil ang paratang na ito ay walang batayan. Ang ikalimang dahilan kung bakit natatakot ang mga Muslim sa katotohanang biblikal ay dahil sa mga implikasyon nito sa kanilang kaligtasan. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang kaligtasan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa o pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito ay lubhang naiiba sa pananaw ng Islam na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtitimbang ng iyong mabubuti at masasamang gawa. Ang tanong ay, paano tayo masisiguro na ang ating mabubuting gawa ay sapat na para makapasok tayo sa langit? Paano natin malalaman na tayo ay nakapagbayad na ng sapat para sa ating mga kasalanan? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na sagot. Hindi tayo kailanman makakapagbayad ng ating sariling utang ng kasalanan. Kaya't ang Diyos mismo, sa pamamagitan ni Hesukristo, ang nagbayad nito para sa atin. Filipino, ang katotohanan ay maaaring maging mapanganib para sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Muslim ay tinuruan ng kanilang mga leader na ang Biblia ay binago at hindi na mapagkakatiwalaan. Subalit, ano ang mangyayari kung matuklasan natin na ang Biblia ay hindi talaga nabago? Ano ang implikasyon nito sa mga Muslim at sa kanilang pananampalataya? Napakaraming Muslim ang naniniwala na ang Biblia na hawak natin ngayon ay hindi na ang orihinal na isinulat ng mga propeta. Sinasabi nila na ito'y binago, pinalitan at sinira ng mga Kristiyano at Hudyo sa paglipas ng panahon. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi lamang isang maliit na pagkakamali. Ito ay isang malaking kasinungalingan na nagpapanatili sa milyon-milyong Muslim sa kadiliman. Ang nakakapagtaka, kapag tinanong mo ang karaniwang Muslim kung kailan at paano binago ang Biblia, karamihan sa kanila
ay walang maibibigay na konkretong sagot. Bakit? Dahil ito ay isang paniniwala na itinanim sa kanila mula pagkabata, na hindi nila kailanman sinuri o kinwestiyon. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. May napakaraming ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia na hawak natin ngayon ay halos pareho sa mga orihinal na manuskrito mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Isipin mo, may mga manuskrito tayo na mula pa sa unang siglo, mga kopya ng Biblia na halos kasabay ng panahon ng mga orihinal na may akda. Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 947 taon ay nagbigay sa atin ng mga kopya ng lumang tipan na mula pa sa 200 taon bago ipanganak si Hesus. At kapag inihambing natin ang mga ito sa ating modernong Biblia, ang pagkakapareho ay nakakamangha. Mahigit 75% ang tugma. Isipin mo, sa loob ng 2,000 taon, ang teksto ay nanatiling halos pareho. Paano nangyari ito kung ang Biblia ay binago, gaya ng sinasabi ng mga Muslim? Bukod sa Dead Sea Scrolls, mayroon tayong mahigit 5,000 sinaunang manuskrito ng Bagong Tipan sa wikang Griego at mahigit 20,000 manuskrito sa iba't ibang wika. Wala pong ibang sinaunang dokumento sa buong mundo na may ganitong dami ng ebidensya para patunayan ang katumpakan nito. Kumpara natin ito sa Quran. Alam mo ba na wala tayong kumpletong manuskrito ng Quran mula sa unang 30 taon pagkatapos ni Muhammad? Ang pinakamaagang kumpletong manuskrito ay mula sa mga 100 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. At kapag pinag-aralan natin ang mga naunang fragmento, may mga pagkakaiba at pagbabago na matatagpuan. Kaya bakit natatakot ang mga Muslim sa katotohanan ito? Dahil kung ang Biblia ay hindi nabago, kung ito ay tumpak at mapagkakatiwalaan, kung gayon ang mga Muslim ay nahaharap sa isang malaking problema. Ang kanilang Quran ay nagsasabi na ang Biblia ay salita ng Diyos, ngunit pagkatapos ay sumasalungat sa maraming pangunahing turo nito, tulad ng pagka-Diyos ni Hesus, ang kanyang kamatayan sa krus, at ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ito ay naglalagay sa mga Muslim sa isang imposibleng posisyon. Kung ang Biblia ay hindi nabago, kung gayon ang Quran ay mali sa pagsalungat dito. Ngunit kung ang Biblia ay nabago, bakit walang ebidensya ng malawakang pagbabago na ito sa napakaraming sinaunang manuskrito na mayroon tayo? Ang katotohanan ay hindi madaling harapin para sa mga Muslim na buong buhay naniniwala sa ibang bagay. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil lang mahirap itong tanggapin. Ang katotohanan ay nananatiling katotohanan at sa huli, tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa kadiliman ng kasinungalingan. Sa susunod nating bahagi, titingnan natin ang mga partikular na talata sa Biblia na lubhang kinakatakutan ng mga Muslim. Mga talatang nagpapatunay na si Hesus ay hindi lamang isang propeta, kundi ang mismong Diyos na nagkatawang tao, na dumating upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa loob ng maraming siglo, ang debate tungkol sa pinagmulan ng mga banal na kasulatan ay patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang Biblia, na may dokumentadong kasaysayan na umaabot sa libu-libong taon, ay nakatayo bilang isa sa pinakamatatag na tekstong panrelihiyon sa mundo. Ngunit bakit tila may takot o pag-iwas ang maraming Muslim sa pagharap sa katotohanan ito? Ang katotohanan ay maaaring nakakabagabag para sa ilan. Ang Biblia ay may mahabang kasaysayan ng pangangalaga at dokumentasyon na umaabot sa napakaraming siglo bago pa man ipanganak si Muhammad. Ito ay hindi lamang isang pahayag, kundi isang katotohanang suportado ng libu-libong manuskrito, arkeolohikal na ebidensya, at maging ng mga sekular na historyador. Kapag tiningnan natin ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 947 taon, nakita natin ang mga manuskrito ng Lumang Tipan na nagmula pa sa 200 taon bago ipanganak si Kristo. Isipin mo yan, mga tekstong sinulat sa balat ng hayop at papyrus na napreserba sa loob ng libu-libong taon na nagpapatunay na ang mga salitang ating binabasa ngayon ay halos pareho sa mga orihinal na teksto.
Ngunit ang tanong ay nananatili. Bakit tila nahihirapan ang maraming Muslim na tanggapin ang katotohanan ito? Ang sagot ay maaaring nakaugat sa isang mahalagang tensyon sa kanilang teolohiya. Ayon sa Quran mismo, ang Biblia, Torah at Injil ay itinuturing na banal na revelasyon mula sa Diyos. Subalit, maraming modernong Muslim na nagtuturo na ang Biblia ay corrupted o sinira, isang posisyon na lumilikha ng malaking problema. Isipin mo ito, kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita sa pamamagitan ng Torah at Injil, at pagkatapos ay hinayaan niyang mawasak o mapalitan ito, ano ang sinasabi nito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos? Bakit niya hahayaang mapahamak ang kanyang sariling salita? Ito ang unang kontradiksyon na kinakaharap ng maraming Muslim scholar. Ang ikalawang problema ay ang panahon. Ang Quran ay isinulat sa ika-7 siglo, halos 600 taon pagkatapos ng panahon ni Jesus. Sa pagitan ng dalawang tekstong ito, mayroong libu-libong kopya ng Biblia na kumalat sa buong mundo, sa iba't ibang wika at sa iba't ibang komunidad. Ang tanong ay, paano posibleng lahat ng kopyang ito ay sabay-sabay na nabago sa eksaktong parehong paraan sa buong mundo nang walang naiiwan na ebidensya ng orihinal? Ang katotohanan ay, hindi ito posible. Ang ideya ng malawakang pagbabago ng Biblia ay hindi lamang sinasalungat ng arkeolohiya at kasaysayan, kundi pati na rin ng lohika mismo. Isipin mo kung gaano kahirap baguhin ang isang teksto na nakasalin na sa daan-daang wika at nakakalat sa 3 kontinente. Walang sentral na awtoridad na may kapangyarihang gawin ito, lalo na bago ang panahon ng mass communication. Kapag tinitingnan natin ang mga manuskritong natuklasan sa Qumran, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus at libu-libong iba pang sinaunang kopya ng Biblia, nakikita natin ang isang kahanga-hangang katotohanan. Ang teksto ay napanatili ng may kahanga-hangang katapatan sa loob ng libu-libong taon. Maraming Muslim scholar ang nagsisimulang harapin ang katotohanan ito ng may katapangan at intelektual na katapatan. Halimbawa, si Dr. Shabir Ali, isang kilalang Islamic debater, ay umamin na ang mga argumento tungkol sa corruption ng Biblia ay kailangang muling suriin sa liwanag ng modernong scholarship. Ngunit para sa marami, ang takot ay malalim. Ang takot na kung tatanggapin nila ang katotohanan tungkol sa Biblia, maaaring kailangan din nilang harapin ang mga implikasyon nito para sa kanilang sariling pananampalataya. Kung ang Biblia ay talagang napreserba at kung ito ay talagang nauna sa Quran ng libu-libong taon, ano ang ibig sabihin nito tungkol sa mga kontradiksyon sa pagitan ng dalawang teksto? Ang tanong na ito ay nagdudulot ng malaking tensyon. Ang Quran mismo ay nagsasabi na ang mga Muslim ay dapat maniwala sa mga aklat na nauna dito, ngunit kapag binasa nila ang mga aklat na iyon, ang Torah, ang Salmo at ang Ebanghelyo, nakikita nila ang mga kontradiksyon sa kanilang sariling paniniwala. Halimbawa, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus, ang konsepto ng Trinidad, at ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, mga konseptong tahasang tinatanggihan ng Quran. Kaya't ang tanong ay, kung parehong galing sa Diyos ang mga tekstong ito, bakit sila nagkakasalungatan sa mga pangunahing doktrina? Ang karaniwang sagot ay ang teorya ng tahrif o korupsyon. Ngunit gaya ng nakita natin, ang teoryang ito ay hindi suportado ng ebidensya. Ang mga manuskrito ng Biblia na mas matanda pa sa panahon ni Muhammad ay halos kapareho ng mga Biblia na ginagamit natin ngayon. Kaya't nakikita natin ang tunay na dilema. Ang pagharap sa katotohanang biblikal ay nangangahulugang pagharap sa mga mahihirap na tanong. Ngunit hindi ba't ito ang tunay na landas ng katapatan? Hindi ba't dapat nating sundin ang katotohanan saan man tayo dalhin nito? Sa katunayan, maraming dating Muslim ang nagpatotoo na ang kanilang paglalakbay patungo sa Kristyanismo ay nagsimula sa simpleng pagsusuri ng katotohanang historikal. Kapag sinimulan nilang basahin ang Biblia para sa kanilang sarili, nang walang filter ng preconception, natuklasan nila ang isang mensahe na nagbabago ng buhay, isang mensahe na nauna sa Quran ng maraming siglo. Ang debate na ito ay hindi lamang tungkol sa kung aling libro ang nauna,
kundi tungkol sa kung aling mensahe ang tunay na nagmula sa Diyos. At sa pagsusuri ng katibayan, ang konklusyon ay nagiging mas malinaw. Ang Biblia, na may dokumentadong kasaysayan na umaabot sa libu-libong taon, ay nananatiling matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok ng panahon. Hindi ito tungkol sa pagpapahiya o pagtaliwas sa ating mga kapatid na Muslim, kundi tungkol sa pag-anyaya sa kanila na suriin ang katotohanan ng may bukas na puso at isipan. Dahil sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, kahit na minsan ito ay nangangailangan ng tapang upang harapin. Napansin ba ninyo kung paano tila nag-aalinlangan o nagiging defensive ang ilang Muslim kapag pinag-uusapan ang kronolohiya ng Biblia? May dahilan ito at ito ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Ang biblical na kronolohiya ay hindi lamang simpleng talaan ng mga petsa at pangyayari. Ito ay isang matatag na pundasyon na nagpapatunay sa katotohanan ng kasulatan at nagbibigay ng malalim na hamon sa ilang pangunahing paniniwala ng Islam. Ang mga sinaunang manuskrito ng Biblia na may edad na humigit kumulang 1,000 taon bago pa man isinulat ang Quran ay naglalaman ng mga detalyadong tala ng kasaysayan na nagpapatunay sa katotohanan nito. Isipin ninyo, habang ang Quran ay isinulat noong ika-7 siglo, ang mga manuskrito ng Lumang Tipan, gaya ng Dead Sea Scrolls, ay may edad na humigit kumulang 2,000 taon. Ang chronological na agwat na ito ay hindi maaaring balewalain. Maraming Muslim na iskolar ang nagtatangkang ipawalang bisa ang Biblia sa pamamagitan ng pag-aangkin na ito ay corrupted o pinalitan. Ngunit paano nila maipapaliwanag ang pagkakatugma ng mga sinaunang manuskrito sa mga modernong salin? Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 947 taon ay nagpakita ng kamangha-manghang pagkakapareho sa mga kasalukuyang teksto ng Biblia. Ang katotohanang ito ay nagbibigay ng matibay na patunay laban sa teorya ng corruption. Kung titingnan natin ang kronolohiya ng Biblia, makikita natin ang isang tuloy-tuloy na kwento mula sa paglikha hanggang sa panahon ni Jesus. Ang mga detalye ng buhay ng mga patriarka, ang kasaysayan ng Israel, ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas, lahat ng ito ay nakadokumento ng malinaw at may pagkakaugnay-ugnay. Sa kabilang banda, ang Quran ay hindi nagbibigay ng ganitong detalyadong kronolohiya. Ito ay naglalaman ng mga kwento mula sa Biblia, ngunit kadalasan ay may malalaking pagkakaiba. Halimbawa, ang kwento ni Ibrahim, sa Quran ay naiiba sa biblical na salaysay. Sa Biblia, malinaw na si Isaac ang anak na inialay ni Abraham, habang sa tradisyon ng Islam, si Ishmael ang itinuturing na iniaalay. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang maliit na detalye. Ito ay may malalim na implikasyon sa teolohiya ng dalawang relihiyon. Ang kronolohiya ng Biblia ay nagbibigay din ng malinaw na linya ng pagmamana ng pangako ng Diyos, mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa wakas kay Jesus. Ang linya ng pagmamana na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa Islam, ang linya ng pagmamana ay inililihis patungo kay Ishmael na nagbibigay ng batayan para sa paghahabol ng autoridad ni Muhammad bilang huling propeta. Ngunit ang tanong ay, kung ang Biblia ay may napakalinaw na kronolohiya na nauna ng daan-daang taon sa Quran, paano maipapaliwanag ang mga pagkakaiba? Kung ang Quran ay tunay na revelasyon mula sa parehong Diyos, bakit ito sumasalungat sa mga naunang revelasyon? Isa pang aspeto ng biblikal na kronolohiya na nagdudulot ng problema para sa Islam ay ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng daan-daang propesiya tungkol kay Jesus, ang lugar ng kanyang kapanganakan, ang mga detalye ng kanyang ministeryo, ang kanyang kamatayan, at maging ang kanyang pagkabuhay na muli. Ang mga propesiyang ito ay isinulat daan-daang taon bago ipinanganak si Jesus at natupad ng eksakto sa kanyang buhay. Ang katotohanang ito ay nagbibigay ng matatag na patunay sa pagka-Diyos ni Jesus na direktang sumasalungat sa paniniwala ng Islam na si Jesus ay isa lamang propeta. Kung ang mga propesiya sa Lumang Tipan ay totoo at ang mga ito ay natupad kay Jesus,
Paano maaaring tanggihan ang kanyang paghahabol na siya ay anak ng Diyos? Hindi nakapagtataka na ang mga katotohanan ito ay nagdudulot ng takot at kawalan ng katiyakan sa maraming Muslim. Ang biblikal na kronolohiya ay hindi lamang isang listahan ng mga pangyayari. Ito ay isang matatag na pundasyon na nagpapatunay sa katotohanan ng Kristyanismo at nagbibigay ng malalim na hamon sa mga pangunahing paniniwala ng Islam. Gayunpaman, mahalagang maintindihan na ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi upang husgahan o hamakin ang mga Muslim. Sa halip, ito ay upang maipakita ang katotohanan at hikayatin ang isang matapat na pag-uusap tungkol sa mga pinagmulan at katotohanan ng ating mga paniniwala. Ang pagsusuri ng biblikal na kronolohiya ay hindi lamang isang intelektual na ehersisyo. Ito ay isang hakbang tungo sa pag-unawa sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa susunod nating bahagi, titingnan natin ang mga partikular na halimbawa ng mga propesiya sa Lumang Tipan na natupad kay Jesus at kung paano ang mga ito ay nagbibigay ng hindi matatugunan na patunay ng kanyang pagka-Mesiyas. Makikita natin kung paano ang mga propesiyang ito na isinulat daan-daang taon bago ang kapanganakan ni Jesus ay naglalaman ng mga detalyadong paglalarawan na imposibleng mangyari sa pamamagitan lamang ng tsansa o pagkakataon. Alam mo ba na ang Biblia ay may libong taong dokumentasyon na nagpapatunay ng kanyang katotohanan? Ito ay isang katotohanan na maraming Muslim ang nahihirapang harapin. Sa araw na ito, ating titingnan kung bakit nagkakaroon ng takot ang ating mga kapatid na Muslim sa mga malalim na katotohanang nakasulat sa Biblia. Hindi ito simpleng usapin ng pananampalataya lamang. Ito ay tungkol sa ebidensya, sa mga natuklasan ng arkeolohiya, at sa mga sinaunang dokumento na patuloy na nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia. Ang mga natuklasang Dead Sea Scrolls noong 947 taon ay nagbigay ng matibay na patunay na ang mga teksto ng Biblia na ating hawak ngayon ay halos kapareho ng mga orihinal na isinulat 2,000 taon na ang nakararaan. Ngunit bakit nga ba natatakot ang mga Muslim sa ganitong katotohanan? Una, dahil ang Quran mismo ay nagsasabi na ang Biblia ay dapat igalang bilang kitab o kasulatan. Subalit kapag tinignan natin ang nilalaman ng Biblia, makikita natin ang maraming kontradiksyon sa mga turo ng Islam. Halimbawa, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, na siya ay namatay sa krus at nabuhay muli, mga puntos na tinutulan ng Quran. Ikalawa, ang arkeolohiya ay patuloy na nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia. Mula sa mga lungsod ng Jericho, Nineveh, Babylon, hanggang sa mga personalidad tulad ni Poncio Pilato, Herodes, at marami pang iba. Lahat ng ito ay napatunayan ng mga natuklasang arkeolohikal. Isipin mo, ang Biblia ay naglalaman ng mga detalye ng kasaysayan na naitala bago pa man ang panahon ni Muhammad. Ang mga detalyeng ito ay patuloy na pinatutunayan ng modernong arkeolohiya. Ikatlo, ang tekstual na integridad ng Biblia ay hindi maitatanggi. May mahigit sa 5,800 sinaunang manuskrito ng Bagong Tipan sa wikang Griego at libu-libong kopya sa iba't ibang sinaunang wika. Walang ibang sinaunang dokumento sa kasaysayan ang may ganitong dami ng ebidensya. Kapag inihambing natin ito sa Quran, makikita natin na ang unang kumpletong manuskrito ng Quran ay mula lamang sa 300 taon ng Hijrah. Halos 200 taon matapos ang panahon ni Muhammad. Ito ang mga katotohanang mahirap tanggapin para sa maraming Muslim. Dahil kung tatanggapin nila ang historikal na katotohanan ng Biblia, kailangan din nilang harapin ang posibilidad na ang kanilang sariling pananampalataya ay maaaring hindi nakatuntong sa matatag na pundasyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay naghahangad na hamakin ang ating mga kapatid na Muslim. Sa katunayan, ang layunin natin ay maibahagi ang katotohanan sa diwa ng pag-ibig at respeto. Dahil sa huli, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Sa susunod nating talakayan, ating titingnan ang mga partikular na arkeolohikal na natuklasan na nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia at kung paano ito direktang nakakaapekto sa mga pangunahing turo ng Islam.
Manatili kayo sa ating channel dahil marami pa tayong matututunan sa malalim na pag-aaral na ito. Marami sa ating mga kapatid na Muslim ang laging nagtatanong, paano namin masisiguro na ang Biblia ay hindi binago sa loob ng libu-libong taon? Ito ang tanong na madalas kong naririnig sa aking mga pakikipag-usap sa kanila. At ito'y isang lehitimong katanungan dahil kung ang isang kasulatan ay nagbago ng malaki sa loob ng panahon, paano natin ito mapagkakatiwalaan bilang salita ng Diyos? Ngunit, ang katotohanan ay nakakagulat. Hindi lamang natin kayang patunayan na ang Biblia ay hindi nagbago ng malaki sa loob ng nakaraang 2,000 taon, kundi mayroon tayong matibay na ebidensya na sumusuporta sa integridad ng mga sinaunang kasulatan. Narito ang isang katotohanan na madalas hindi nababanggit sa mga debating ito, ang Dead Sea Scrolls. Ang koleksyong ito ng mga sinaunang manuskrito na natuklasan noong 947 taon ay nagbigay sa atin ng mga kopya ng lumang tipan na may edad na humigit kumulang 2,000 taon. At ano ang natuklasan ng mga iskolar? Ang mga tekstong ito ay halos kapareho ng mga modernong kopya ng Biblia na ginagamit natin ngayon. Halimbawa, ang kompletong kopya ng aklat ni Isaias na natagpuan sa Dead Sea Scrolls ay may edad na humigit kumulang 2,100 taon. Kapag inihambing ito sa mga modernong salin, ang pagkakatulad ay nakakamangha. May accuracy rate na humigit kumulang 99%. Ang mga pagkakaiba ay karamihan sa spelling at grammar, hindi sa mahahalagang doktrina o mga pangunahing kwento. Isipin mo yan, sa loob ng 2,000 taon, sa kabila ng libu-libong beses na kinopya ang teksto ng pagdaan sa iba't ibang wika at kultura, ang mensahe ay nanatiling pare-pareho. Ito ba ay aksidente? Hindi ito posible. Ngunit hindi lamang ang Dead Sea Scrolls ang ebidensya natin. Mayroon din tayong libu-libong sinaunang manuskrito ng Bagong Tipan na nagmula sa iba't ibang lugar at panahon. Ang pinakamatandang mga fragmento ay mula sa unang siglo at marami pang iba mula sa 2 at 3 siglo. Kapag pinag-aaralan ng mga scholar ang mga ito, nakikita nila ang parehong pattern. Ang pangunahing mensahe ay nanatiling hindi nagbabago. Isipin mo, may humigit kumulang 5,000 at 800 sinaunang Greek na manuskrito ng Bagong Tipan na natuklasan hanggang ngayon. Wala pang ibang sinaunang aklat na may ganitong dami ng ebidensya. Ang mga sinaunang akda ni Homer, Plato at Aristotle ay may mas kaunting suporta sa manuskrito, ngunit hindi natin pinagdududahan ang kanilang authenticity. Ang katotohanan ay simpleng ngunit malakas. Ang Biblia ay ang pinaka-documented na sinaunang aklat sa kasaysayan ng mundo. Ang ebidensyang ito ay hindi lamang nagsasabi sa atin na ang Biblia ay napreserba ng maayos, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng mataas na antas ng kumpiyansa sa integridad nito. Ngayon, maaaring itanong ng ating mga kapatid na Muslim, paano naman ang Quran? Hindi ba ito ay mas mahusay na napreserba? Ito ay isang magandang punto para sa diskusyon. Ang Quran ay talagang napreserba ng mabuti mula noong ika-7 siglo at ito ay isang kahanga-hangang nagawa. Ngunit ang Biblia ay mas matanda ng humigit kumulang 600 taon kaysa sa Quran at napanatili pa rin ang integridad nito sa loob ng mas mahabang panahon. Ang isa pang madalas na hindi napapansin ay ang papel ng mga sinaunang salin. Ang Biblia ay isinalin sa Syriac, Latin, Coptic at marami pang ibang wika noong unang mga siglo ng Kristyanismo. Ang mga saling ito ay nagsisilbing karagdagang patunay na ang teksto ay hindi nagbago ng malaki sa paglipas ng panahon dahil maaari nating ikumpara ang mga ito sa mga orihinal na manuskrito. Ang Septuagint, halimbawa, ay isang Greek na salin ng Hebrew Bible na ginawa noong 3 siglo BCE, mahigit 200 taon bago ipinanganak si Jesus. Ang salin na ito ay nagbibigay sa atin ng isang snapshot ng kung ano ang nilalaman ng Hebrew Bible sa panahong iyon at muling nagkukumpirma na ang teksto ay nanatiling pare-pareho. Hindi lang yan, mayroon pa tayong sinaunang mga quote mula sa mga maagang church fathers, mga Kristiyanong manunulat mula sa unang 4 na siglo CE.
Ang mga sulat na ito ay naglalaman ng libu-libong sipi mula sa Biblia, at kapag tiningnan natin ang mga ito, nakikita natin na ang mga tekstong kanilang sinipi ay tugma sa mga manuskritong mayroon tayo ngayon. Kaya bakit natatakot ang ilang Muslim sa katotohanan ito? Bakit mahirap tanggapin para sa ilan na ang Biblia ay napreserba ng mabuti sa loob ng libu-libong taon? Ang sagot ay maaaring nasa Quran mismo. Ang Quran ay madalas na tumutukoy sa Biblia bilang Taurat, Torah, at Injil, Ebanghelyo, at tinuturing ito bilang banal na kasulatan. Sa katunayan, ang Quran ay nagsasabi sa mga Muslim na maniwala sa mga naunang kasulatan. Surah 236. Ngunit kung ang Biblia ay napreserba ng mabuti at kung ito ay hindi nagbago ng malaki mula noong panahon ni Muhammad, ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong. Bakit may mga pagkakaiba sa pagitan ng Biblia at Quran sa ilang mahahalagang doktrina? Ang tradisyonal na paliwanag ng ilang Muslim ay ang Biblia ay binago o nawasak. Ngunit ang ebidensya ng manuskrito ay hindi sumusuporta sa teoryang ito. Ang mga kopya ng Biblia na mayroon tayo mula sa bago pa man ang panahon ni Muhammad ay halos kapareho ng mga Biblia na ginagamit natin ngayon. Ang katotohanan ay maaaring maging mapanganib para sa mga taong nakasanayan na ang kasinungalingan. Kapag tayo'y nabubuhay sa loob ng isang sistemang puno ng mga maling paniniwala, ang pagharap sa katotohanan ay nagiging isang matinding pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit maraming Muslim ang umiiwas sa malalim na pag-aaral ng Biblia at ng tunay na kasaysayan nito. Isipin mo ito, ang Quran na isinulat noong ika-7 siglo ay patuloy na inaangkin na ito ang huling kapahayagan mula sa Diyos. Subalit paano nila ipapaliwanag ang Biblia na may dokumentadong kasaysayan na umaabot sa libu-libong taon bago pa man ipinanganak si Muhammad? Ang katotohanang ito ay nagdudulot ng malaking problema sa pundasyong teolohikal ng Islam. Ang Biblia ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento o alamat. Ito ay isang dokumento na may mahabang kasaysayan na sinusuportahan ng arkeolohiya, paleography, at iba pang siyentipikong pamamaraan. Ang Dead Sea Scrolls na natuklasan noong 1947 ay nagbigay ng matibay na katibayan na ang mga tekstong biblikal na mayroon tayo ngayon ay halos pareho sa mga tekstong isinulat 2,000 taon na ang nakalilipas. Kapag pinag-uusapan natin ang lumang tipan, may mga manuskrito tayo tulad ng Codex Leningradensis at Aleppo Codex na nagmula sa ika-10 at ika-11 na siglo. Ngunit ang mas kapanapanabik pa, ang Dead Sea Scrolls ay nagbigay sa atin ng mga tekstong biblikal na mula pa sa 250 BCE hanggang 70 CE. Isipin mo, ang mga tekstong ito ay isinulat at pinangalagaan daan-daang taon bago pa man isinilang si Muhammad. Sa katunayan, ang Isaiah Scroll, isa sa pinakakilalang bahagi ng Dead Sea Scrolls, ay naglalaman ng halos kumpletong kopya ng aklat ni Isaiah na napatunayan ng halos walang pagkakaiba sa mga modernong salin. Ito ay mula sa humigit kumulang 125 BCE. Mahigit 700 taon bago ang unang paghahayag na sinasabing natanggap ni Muhammad. Paano ito magiging posible kung, ayon sa maraming Muslim, ang Biblia ay sinira o binago? Ang katotohanan ay simple. Ang mga tekstong ito ay napanatili ng wasto sa loob ng libu-libong taon at nagpapatunay na ang Biblia ay hindi binago tulad ng karaniwang ipinaparatang. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa edad ng mga teksto. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang sinasabi ng mga tekstong ito? Ang Biblia ay puno ng mga propesiya tungkol sa pagdating ni Jesus bilang Mesiyas. Propesiya na isinulat daan-daang taon bago siya isinilang. Ang Isaiah 53, halimbawa, ay naglalarawan ng isang nagdurusang lingkod na nasugatan dahil sa ating mga paglabag at nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang Mikas 5:2 ay nagsasabi na ang Mesiyas ay isisilang sa Bethlehem. Ang Awit 22 ay naglalarawan ng isang taong ang mga kamay at paa ay tinusok. Isang malinaw na paglalarawan ng pagpako sa krus na hindi pa man nagagawa noong panahong isinulat ito. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang natupad kay Jesus. Ang mas kapansin-pansin ay ang mga ito ay isinulat
at pinangalagaan ng daan-daang taon bago pa man siya isinilang. Paano ito maipapaliwanag kung hindi tunay na inspirasyon ng Diyos? Ito ang dahilan kung bakit maraming Muslim ang natatakot sa katotohanang biblikal. Ang pagharap sa katotohanan na ang Biblia ay tunay na mayroon ng libu-libong taong kasaysayan ay nagbabanta sa kanilang pangunahing paniniwala. Kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos at ito ay napanatili ng tama sa loob ng libu-libong taon, paano nila maipapaliwanag ang mga malaking pagkakaiba sa pagitan nito at ng Quran? Ang Quran, halimbawa, ay nagsasabi na si Jesus ay hindi namatay sa krus, isang pahayag na direktang sumasalungat sa hindi lamang sa mga ebanghelyo kundi pati na rin sa lahat ng makasaysayang record mula sa panahong iyon. Paano nila ipapaliwanag ang pagkakaibang ito kung ang Biblia ay napatunayan ng maaasahan at tumpak? Ito ang tunay na dahilan kung bakit maraming Muslim na leader ang nagdidiskurso sa kanilang mga tagasunod na huwag basahin o pag-aralan ang Biblia. Hindi ito dahil sa ang Biblia ay nasira gaya ng kanilang sinasabi, kundi dahil sa ang pag-aaral nito ay maaaring magbukas ng mga tanong na mahirap sagutin sa loob ng balangkas ng Islam. Ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay dapat yakapin at suriin ng buong katapatan. Kung tayo ay tunay na naghahanap ng katotohanan, dapat tayong maging handang harapin ito kahit na ito ay nagbabanta sa ating mga dating paniniwala. Kung ikaw ay isang Muslim na nakikinig ngayon, hinihikayat kitang suriin ang katibayan para sa iyong sarili. Basahin ang Biblia, pag-aralan ang kasaysayan nito, at suriin ang mga propesiya nito. Maaaring ikaw ay magulat sa iyong matutuklasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Ang pagbabahagi ng katotohanan ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay.